Hello mga kamamis! For today's video, gagawa po tayo ng super moist and chewy dark chocolate crinkles. So tingnan nyo sa loob, super moist po siya. And chewy po kapag kinagat po natin, magme-melt po talaga sa ating mga bibig. So ito po yung ating mga ingredients. Hinilera ko po by order po. So, step by step natin ilalagay. So, ayan yung ating mga ingredients. First is 1 1/4 cup sugar firmly packed, 2 eggs, 7 tablespoons of sunflower oil or canola oil, 3/4 cup of cocoa powder, 1/4 cup dark melted chocolate, 1 cup all-purpose flour, 1/4 teaspoon of salt, 1/4 teaspoon of baking soda, 1/4 teaspoon of baking powder. So, ayan yung ating mga ingredients. So, first is kumuha po tayo ng ating mixing bowl. Inuna po natin yung ating brown sugar by order po. Then yung ating egg. Gumamit po ako ng whisk para mas madaling mahalo. Tapos ayan, natuna po yung ating sugar kaya pwede na. Ilagay na po natin yung ating oil. Ayan, then gumamit po ako ng strainer para sa ating cocoa powder. Then whisk, whisk, whisk lang. Ganyan lang. Hanggang ganito ang kanyang texture. Dark na dark po siya. And then yung ating dark chocolate, melted chocolate. So, ayan. Unsweetened po yung ating nilagay na chocolate para hindi masyadong sweet. Then, nilagay na po natin yung ating all-purpose flour, yung ating asin, baking soda, and baking powder. Nag-shift po ako sa spatula para mas madaling mahalo. So, ayan, pwede na. Kapag nakita nyo na wala na yung ating purpose flour, natunaw na, so pwede na. Huwag nyo i-overmix para hindi maging runny yung inyong mixture. Kinuha ko na po yung aking baking tray. Naglagay din po ako ng parchment paper, white sugar, then yung ating icing sugar or powdered sugar, pwede din po. Gumamit po ako ng 1 tablespoon sa paghulma para pare-pareho yung kanilang size. Then, ididip na po natin sa ating white sugar. Huwag nyong damihan para hindi maging sweet yung inyong crinkles. Then, ididip na po natin sa ating powdered sugar. Saka natin ilagay sa ating baking tray. Ganito po ang inyong gagawin hanggang matapos lahat. Huwag masyadong idip ng sobra para hindi masyadong matamis yung inyong crinkles. So, ayan. Natapos lahat. Then, gumamit pa ako ng spoon para i-flat. Ayan. Ready na po sa ating oven. Dapat po, i-preheat nyo po yung inyong oven. Before kayo gagawa ng inyong crinkles, dapat i-preheat nyo muna yung inyong oven into 350 degrees Fahrenheit for at least 15 to 20 minutes bago nyo ilagay yung inyong crinkles. Ang baking time po natin is 12 to 15 minutes. So, ayan, after 15 minutes, luto na po yung ating crinkles. So, ayan mga kamamis, ready na and bake na po yung ating crinkles. I-share ko po yung isang sekreto ng crinkles kasi usually ang sakit ng crinkles is kapag kinakagat natin or kinakain natin, nahuhulog yung powdered sugar, diba? So, ang ginawa natin kanina po is first, kinoat po natin sa ating white granulated sugar bucket para i-intact niya. Para maging intact yung ating icing sugar. Diba nakita nyo kanina is first, kinoat natin muna sa white granulated sugar bago natin nilagay sa icing sugar or powdered sugar. Diba? So, ayan ang kanyang resulta. Kahit ipagpag mo pa or ganyan mo, hindi nahuhulog yung ating icing sugar or powdered sugar. Kasi hindi na siya crinkles kung wala na yung powdered sugar niya. Kasi yon ang purpose ng crinkles, diba?
So, ayan. Tingnan nyo sa loob. Very moist. And kapag kinakagat po natin sa ating bibig, very chewy siya and magme-melt po talaga sa ating mga bibig. So, ayan ang ating final outcome. Gawa din kayo mga mommies ng inyong crinkles. Very easy to prepare. So, ayan. 12 to 15 minutes, bake na po yung inyong crinkles. Bye and see you next time on my next video.